pa ba tayo? 121. Nabahan ako sa bagay 6 pesos lang naman ang toll fee natin so, may 121 pesos pa tayo. Diyos ko po Lord, thank you. Thank you. At meron pa ako natira sa AutoSweep RFID natin. So ilang araw pa yon. Pero pag nakabenta tayo mamaya, lalagdagan natin yan. So bago tayo umalis kanina mga tropa, nag-post ako ng dalawa. Una, worth 30 pesos, mga laruan na binibenta ni Tonton. Pangalawa is 10 pesos. So hopefully makabenta tayo. Kahit maka 300 pesos lang tayo. So yun yung target ko ngayon, na maka 300 pesos per day. Para sa tingin ko safe na yun. Para sa pangbaon ng mga bata, pambigay kay misis, pambigay kay nanay at tatay sa loob ng isang linggo. So kung meron tayong 300, hopefully mangyari nga yun. Meron tayong 1.5 nga ba? Pagpalagay natin, sa 5 araw, may 300, may 1.5 tayo. Para may day off tayong 2 araw sa kanil. Sana mangyari yun, meron tayong 300 per day. Para meron tayong 1.5 every week. Diba? Ang saya? Sarap nung pakiramdam ko tropa pag ganun. Na may kita tayo. Maliit na bagay yung 300 kung tutusin, pero malaking bagay yun sa akin, sa mga pamilyadong tao na tulad ko. Na hindi tayo mamumroblema sa baon ng anak natin kasi may inaasahan tayong kita, di ba? Bukod dun sa sahod natin sa trabaho. May inaasahan tayong pera na darating sa bulsa natin. Anytime na manghihingi yung nanay ko, yung tatay ko, pambili ng gamot o pang kain nila, di ba? Tapos hindi rin tayo kakabahan, hindi rin tayo maghahagilap kapag nanghingi ng baon yung mga bata. So yun yung kagandahan mga tropa, na meron tayo mga munting negosyo. So I encourage everyone, bata, matanda, na mag-invest kayo sa business. Maliit man o malaki, mahalaga mga tropa na meron kayong kita araw-araw. So payo ko lang, halimbawa pumasok na kayo sa business na tulad nito, tulad ng ginagawa ko, huwag kayong tatamarin. Hindi porket, halimbawa nangyari na kasi sa akin to, kinukwento ko lang sa inyo. For example, meron isang araw kasi mga tropa, kumita ako ng halos 2.5 isang araw. Laki nun, di ba? So nung kumita ako ng 2,500, parang tinamad ako kinabukasan. And then the other day, tinamad na naman ako. Parang kampante ako na kapag nagbenta uli ako, kikita uli ako. Which is hindi nangyari. Kasi nagpahinga ako, so yung mga customer ko nag-alisan, naghanap ng iba. So yun yung negative effect nun. Kaya kailangan pag may business tayo talagang huwag kang titigil araw-araw. Sipagan mo. Kung anong sipag mo nung kumita ka ng malaki, doblehin mo para kumita ka ng mas malaki. Or kung hindi ka man kumita ng malaki ngayong araw, sipagan mo pa rin. Kasi nasa sayo yung paraan para kumita ka. Yung marketing strategy mo, yung sipag mo, di ba? So masaya na nakaka-challenge talaga tropa magbenta online. Alam nyo ba? Sa totoo lang. Kasi sa laruan, yung mga kalaban ko, grabe. Ang gaganda talaga ng mga binibenta. Tsaka di hamak na mas mura kapag wholesale kasi yung bilihan nila. So sila may kakayanan silang bumili ng bulto-bulto. Kasi the more na maraming bibili mo, mas mura. Kaso kailangan mo budget. So yun yung wala tayo. So ginagawa ko, every time na makakabenta ako, niipon ko yun, tapos bibili naman ako. So bibili ulit ako ng pamalit dun sa mga nabenta ko. So pinapaikot ko. So ganun lang ginagawa ko. Kaya lang syempre, nangyari, nag-aalisan sila. Nakahanap sila ng mabibilhan na katulad nilang ginagawa ko. So yun yung nahirapan ako ngayon na kunin ulit sila. So yun yung challenge ngayon sa akin, na bumalik sila sa akin. Kasi talaga tropa, grabe. For example, magpo-post ako ng laruan, 10 pesos, 80 peraso. Kasi ang maximum, kapag nag-post ka sa FB, 80 pieces na laruan. So lahat yun, 80 pieces na picture. O imagine, tropa, 80 pieces. Tapos 10 pesos ang isa. O diba, 800 na agad yun. Diba? Ganun kalaki. So nangyari doon, kada post ko talagang agawan sila, unahan sila. Dami kasi nila eh. Ngayon, nawala sila, lumipat. So, nahirapan akong maibenta ngayon yung mga laruan natin. Back to zero tayo, pero lessons learned na yun para sa akin, na hindi ako dapat tamarin. Bagkus, lalo ko pang sipagan. Kasi lahat naman ng ginagawa ko to para sa pamilya ko. Hindi ka dapat tamarin, diba? So yun lang mga tropa, sinare ko lang sa inyo yung mga buhay-buhay natin, na sana may mapulutan kayong aral, lalo na yung mga bata, yung mga kabataan. So
So hindi dahilan na bata ka pa ba't ako magbi-business, hindi. Huwag ganun ang mindset. Kailangan habang bata pa, business minded na tayo. Para lagi tayo may pera. Para hindi tayo nanghihingi sa nanay natin, sa tatay natin, di ba? Kailangan maging ano na tayo, independent kumbaga. Kasi tayo rin ang magigain ng knowledge, tayo rin ang magigain ng experience kapag sumusubok tayo sa mga ganito, mga munting negosyo na kung saan later on tayo rin ang magbe-benefit. So yun lang mga tropa, ito ba si Tonton? Peace, bye bye.